Magandang araw mga bata! Ating tatalakayin sa Filipino 3, Quarter 1, Week 7, Day 1 ang pagbibigay ng nais ipabatid ng autor. Babala. Mas maunawaan natin ang ating paksa kung tayo'y makikinig ng mabuti sa ating guro. Handa na ba kayo? Kung handa na ang lahat, simulan na natin ang talakayan. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sitwasyong pambansa. Number 2, na ibibigay ang nais ipabatid ng author sa binasa o pinakinggang babala. Number 3, nakabubuo ng maikling talatang naglalarawan ng karanasan tungkol sa sitwasyong pambansa. At number 4, nababasa ng may tatas ang mga pangungusap. Panimulang gawain. Magandang buhay mga bata, kamusta kayo? Noong isang linggo, marami tayong araling natutunan. Maaari ba ninyong ibahagi ang ilan sa mga inyong natatandaan? Mahusay. Mga bata, mayroon tayong larawan ng isang hagdan. Nakikita niyo ba kung ano ang mga nasa hagdan? Saan natin ito madalas makita? Ano-ano ang mga bagay na nakikita ninyo sa hagdan? Gawaing paglalahad ng layunin. Mga bata, kapag nagawa ninyo ang bawat gawain sa araw na ito ay makukuha ninyo ang mga laruan na nasa hagdan. Sa pinakaitaas na bahagi nito ay may unan. Kapag narating ninyo iyon ay makapagpapahinga kayo ng ilang minuto. Handa na ba kayo? Para sa unang gawain, gumawa kayo ng pangungusap gamit ang mga salita sa ibaba. Ang mga salita ay: una, bagyo; pangalawa, malakas na hangin; pangatlo, baha; pang-apat, pinsala; panglima, marahas. Sa tuwing anong panahon ninyo naririnig ang mga salitang ito? Tama, sa tuwing may unos o paparating na bagyo. Mga bata, dahil sa nagawa natin ng mahusay ang unang pagsubok, maaari na natin kunin ang bola sa hagdan. Mahusay mga bata. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Mga bata, sa araw na ito ay magbabasa tayo ng teksto. Subalit bago iyon ay bigyan muna natin ng kahulugan ang mga sumusunod na salita. Tukuyin ang kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong papel. At dahil nagawa nyo ng mahusay ang ating gawain, maaari na ninyong makuha ang ikalawang laruan sa hagdan, ang robot. Magaling! Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Basahin natin ang teksto na pinamagatang ang bagyo. Isang masamang panahon na mayroong isang pabilog ng marahas at malakas na hangin at may dalang mabigat na ulan ang bagyo.
Karaniwang daan-daang kilometro o milya sa diametro ang laki nito. Ang pagkakaroon ng maraming bagyo ay maaaring epekto ng climate change o pagbabago ng klima. Kadalasan nagdudulot ito ng sakuna gaya ng pagguho ng lupa, pagbaha, pag-apaw ng ilog, pagtaas ng tubig sa dagat at iba pa. Sa nagdaang mga taon, ilang malalakas na bagyo na ang pumasok sa ating bansa na nakapaminsala ng mga ari-arian at kumitil ng maraming buhay. Lahat tayo ay may magagawa upang maiwasan ang sobrang pinsala dulot ng bagyo. Kailangan iwasan ang pagputol ng mga puno sa kagubatan, pati na rin ang pagtatapon ng mga basura sa kanal at estero. Panatilihin din ang kalinisan ng paligid. Pinakamainam din kung magtatanim tayo ng mga puno at halaman sa ating mga kapaligiran. Ngayon naman mga bata ay ating gawin ang susunod na pagsubok. Kapag natapos natin ito ng may kahusayan, ay ating makukuha ang ikatlong laruan sa hagdan. Ang manika. Tanong: ano kaya ang nais ipabatid ng author sa tekstong Ang Bagyo? Tama, nais ipabatid ng author na ang bagyo ay isang mapanganib na kalamidad at lahat tayo ay may responsibilidad na kumilos upang maiwasan ang matinding pinsala nito. Pangalawa, ano ang bagyo ayon sa teksto? Mahusay. Ang bagyo ay isang masamang panahon na may pabilog na marahas at malakas na hangin at may dalang mabigat na ulan. Pangatlo, gaano kalakas ang karaniwang bagyo? Tama, karaniwan ang bagyo ay may laki na daan-daang kilometro o milya sa diameter, kaya't ito ay malawak at malakas. Pang-apat, bakit nagkakaroon ng maraming bagyo? Mahusay. Nagkakaroon ng maraming bagyo dahil sa epekto ng climate change o pagbabago ng klima. Pang-lima, ano-ano ang mga sakuna na maaaring idulot ng bagyo? Tama, ang mga sakuna na maaaring idulot ng bagyo ay ang pagguho ng lupa, pagbaha at pagtaas ng tubig sa dagat. Pang-anim, sino ang dapat kumilos upang maiwasan ang pinsala ng bagyo? Magaling! Lahat tayo ay dapat kumilos upang maiwasan ang pinsala ng bagyo sa pamamagitan ng hindi pagputol ng puno, tamang pagtatapon ng basura at pagtatanim ng halaman. Para sa pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea, upang mabawasan ang epekto ng bagyo, narito ang mga dapat gawin. Nais kong lagyan ninyo ito ng bilang ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Dahil sa nasagot ninyo ang mga katanungan na may kausayan, makukuha na natin ang teddy bear. Pagpapalalim ng kaalaman. Paano mo maihahambing ang epekto ng bagyo sa isang tao na hindi handa sa problema? Pangalawa, kung ikaw ay magiging leader ng inyong barangay, anong hakbang ang iyong gagawin upang maprotektahan ang iyong lugar sa panahon ng bagyo? Pangatlo, bakit mahalaga ang pagtutulungan ng bawat isa sa paghahanda laban sa sakuna gaya ng bagyo? Pang-apat,
Ano ang maaaring mangyari kung patuloy ang pagputol ng puno at pagtatapon ng basura sa kanal at estero? Panglima, ano ang maaari mong gawin sa bahay o paaralan upang makatulong sa pag-iwas ng pinsala dulot ng bagyo? Paglalapat at paglalahad. Suriin ang babala sa ibaba. Itanong ang mga sumusunod. Ano ang ipinahihiwatig ng babala? Pangalawa, paano mo nasabi na ito ang nais nitong ipahiwatig? Pangatlo, paano mo malalaman kung ano ang nais ipahiwatig ng babala? May katumbas na isang star ang bawat tamang salitang inyong maibibigay o maisasagot. Pagtataya. Suriin ang mga pangusap sa ibaba. Tukuyin kung ano ang nais ipabatid ng author sa bawat babala na karaniwang makikita sa paaralan. Isulat sa iyong sagutang papel ang iyong sagot. Narito ang mga tumpak na sagot. Para sa remediation, pumili ng isa sa mga babala na nasa ibaba. Isulat sa sagutang papel ang iyong gagawin tungkol dito. Babala. Una, ang paglangoy sa ilog ng walang patnubay ng nakakatanda sa atin ay mapanganib. Pangalawa, bawal pumitas ng bulaklak sa hardin. Magaling! Natapos mo ang ating aralin sa Filipino. Tandaan, ang wika ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Gamitin ito ng may paggalang, pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa. Patuloy na magbasa, magsalita at magsulat sa wikang Filipino. Ang bawat salita ay may kapangyarihang magpabuti ng mundo. Hanggang sa susunod na aralin, salamat at paalam mga bata!